Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay January 22, 2025 at Wednesday na po. Pangatlong araw dito sa market natin at ayaw talagang umarangada ni Philippine Stock Exchange natin. Meron na naman net foreign sale na nakikita tayo dito, mapula. Negative 404.25 million. So, nag-ano pa tayo, no? Binuhusan tayo ng closing, no? Nag-inverted Doji pa yung galaw natin. So, hirap na hirap siya dito sa ano, pinaka 9-day moving average line natin. Okay. So nag-close tayo is verde naman pero malit lang. And yun, hindi pa rin maganda kasi lumalabas kayo foreigners. 0.13% and yung index natin is nag-close ng 6,348.34. So sa global markets, yung mga ginagawa pa rin ni Donald Trump ang pinag-usapan as of now, di ba? So yung kanyang mga executive orders. So bawal na daw. Hindi na daw pwede maging Amerikano kapag pinanganak sa Amerika. Ayan. So marami siyang ginagawa na pagbabago sa batas. Pero ang mainit sa kanya ngayon sa tariffs, wala pa sa China eh. Hindi pa niya masyadong binabanggit. Bandang Mexico tsaka Canada yung kanyang binabanatan as of this time. Pero darating din siguro yan sa bandang China. Kaya ingat na ingat yung mga traders dito sa Asian markets. Doon sa ano sa US market, maganda po ulit yung galawan nila kagabi tapos yung futures yata maganda ulit as of this time naman. Hindi ko yata nabuksan. So mamaya silipin natin yan. So pag-usapan na lang natin yung mga trending stocks natin. Ayan, so dito na lang tayo. So mga pinag-uusapan sa market natin. Pero mahina. So SCP, nanguna sa listahan natin. Mainit si SCP negative 0.3%, meron siyang 280K net foreign buy. So mainit na pinag-uusapan kay SCP is yung investment ni Maharlika kay NGRCP natin. Ayan. So yun yung inantay nilang catalyst para kay SCP natin. So wala pa naman, pinag-uusapan pa daw kung ilang percent ng company yung bibilin ni Maharlika. Ayan. So kapalit no, magkakaroon sila ng board members yata from government dito sa company natin na to. Ayan. So, yan muna. So, drop muna siya negative 0.3%. And then, convert, zero yung 0% yung usapan natin sa kanya. Pero, puro Dow G yung mga candle natin ngayon, no? Inverted Dow G. So, not a good sign para sa stock natin na umarangkada from the last few days. So, 0% lang siya. Pero, malakas yung net foreign buy niya. So, meron siyang 66.5 million net foreign buy dito po sa market natin. So OGP, so ito na lang, ito maganda yung setup niya, no? O pinag-usapan din kasi nag-Dow G din pala to, napansin ko yung chart niya. Puro Dow G yata tayo ngayon, no? So si OGP, nag-up naman siya 2.04%. Silipin na lang natin yung chart niya mamaya. And meron siyang 3.53 million net foreign sell. Tapos si SPNC, ayan, buti pa to, marangkada. May konting Dow G din yata to. 1.74% and meron siyang 8.96K net foreign sell. Tapos si URC natin, nag-ukay pa rin as usual, negative 2.27% and meron siyang 88.8 million net foreign sell. So hindi kinakaya ng ano ng share buyback itong si yours natin. And then si dito, ayan, so sumasampa sa MA 100 natin, nag-up naman siya ngayon ng 1.62% and meron siyang 287K net foreign sell. Okay? So, kailan kaya akit yung market natin? Isang linggo na yata sideways yung galawan, tapos isang linggo din na lumalabas po yung ating mga foreign investors. Ayan, so disclaimer guys, sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then kung nag-follow ka dito sa aking Plummy Trader na YouTube channel, subscribe ka lang po para updated ka sa mga reviews nyo. So medyo pangit yung mga reviews natin during this time. And kung gusto mo, join ka dito sa trading community naman natin. So meron po tayo dyan. Andito yung ibang members po natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa usual na viewers natin. Hindi na tayo makagawa ng mga bagong video gaya ng mga dividends sa REITs, panalo yung mga REITs natin. Company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, fundamentals, yung mga risk management, plus yung ating PSC stock market studies naman. Okay?
So, double check mo lang po yan. And then, yung ating Palami Trader Crypto to, follow mo na lang ako dito. Pag nabuhay na lang to, sasabihin ulit kita. Tapos, yung ating social media, Facebook account na Palami Trader, para updated ka sa mga posts natin at saka yung ating Facebook page na Palami Traders naman. Pili ka na lang po sa kanilang dalawa. Sa articles natin, Bodega Peak. So, check mo na lang. Nilink ko dito yung Twitter natin para makita mo yung mga pinopost. And yung ating local market news, US stocks and cryptos. Check mo na lang po yan. So, wala pa tayong inspiration para gumawa ulit ng mga articles natin. Okay, so asa may summary ng market? Hindi ko yata na tignan nga natin. Hindi ko yata na-post, na-repost yung summary niya. Philippine Stock Exchange. Hanapin muna natin para may summary tayo dito. Ayan, puro video yung lumalabas kay, kay Twitter natin. Asan ba yon? Nakita ko na kanina eh. Parang na-post ko na ba? Hindi pa, no? Wala pa eh. Corporate stories lang to. Saglit lang eh. So, para makita natin yung pinaka-summary ng, ng market natin. So, andito siya sa mga fina-follow natin. Si Philippine Stock Exchange. Wait lang ha. Hindi tayo ready ngayon. Ayan. Asan na ba? Ayan, so dito na. Pinakasama rin natin. May ano ba itong news niya, no? RCBC, silipin natin. Okay, so ba tayo niya? Pinost na natin na refresh. Okay, intermission tayo. Okay, so ito yung summary ng market natin. Ano ba nangyari? Services, bumawi siya. 0.71%. The rest, mapula. Ayan. So, ito naman si mining sector. Pero kapon, ito na may umarangkada, di ba, si mining sector natin. Kaya lang, ito yung ayaw natin eh. 404 million net foreign sales. So, may premonition na ano eh. Pwede manlaglag si Philippine Stock Exchange natin. Okay? So, RCBC raises 350 million from its 5-year and 1-day senior unsecured sustainability notes. Okay, so nangutang si natin, Rizal Commercial Banking. ICT, anong balita? Said its Ecuadorian subsidiary has inaugurated the Guayaquil Banana Gateway. Okay, so good news para sa kanya. Tapos yung galawan sa market, nagkokonti lang yung nagbiberde. Ayan, bumawi si finally bumawi si CNPF 2.55%. Monde, pero Dow G din to, no? 2.13. BPI 1.6, LTG, panalo si LTG, 1.45%. So, malakas pa rin yung buhos ng ibang mga downtrend stocks. Wilcon minus 3.58, ASN minus 2.79, Nickel minus 2.56, at saka si URC natin negative 2.27%. Ayan, so halos lahat pa rin ng stocks natin pala sa big caps is nagbabagsakan po sila. Kaya ingat na lang. DMCI said it's looking to hire over 1,000 skilled workers to build Kalea Heights. Globe, GCash. Ano ba? The Philippines' leading fintech platform plans to expand its lending and investment services. BSC, gumalaw to kanina. Subsidiary successfully completes the Mabini Wind Energy Project. Tapos yung mga corporate stories. So DMCI nga is set to expand operations. Very good. BSC, okay na yung wind energy daw niya. Food, select foods and heavy yap along with affiliated entities. Hindi ko nakikita masyado to si food. Meralco AP set to borrow 75 billion from sa mga banks. And then si BRN, si Atok Bigwitch yata yung pumitik kanina eh. Will invest 2.5 billion in four-phase mixed-use complex with offices, a commercial center naman. Okay, so wala tayong major news. Ano ba? Inflation ba yung yung issue natin o talagang lang nagtakutan na sa sa tariffs, di ba? Tsaka pro-American kasi ngayon si Donald Trump, di ba? So marami talaga yung nagpupuntahan sa mga US stocks. Pabalik na nga yata yung yung trend ng US stocks natin. So stock recommendation, SM Dow 1,100 and yung current price niya is 837. CPG declared cash dividend. Ilang percent ulit yan? Dahil dividends ni CPG. Tapos ang ganda ng niya, uptrend siya. So Susana Heights Development from SMPH plans to redevelop over 200 hectares around Susana Heights. So RCB, nakautang. Share buyback, oh. So hopefully makatulong to mga to. Sa mga alaga natin, share buyback kay Ali.
URC, marami na rin siyang ginagawa. January 21 yan, no? So, ang dami rin niyang binili na shares. Philippines fourth quarter sent at 5.4% GDP. Mababa yata kasi ang target natin is 6%. Ito, Trump considering 10% tariff on China starting February 1. Ayan. So, ayan na. Nagkakatakutan na. Share buyback. So, yun yung mga yon kanina. CREC, tagal matuloy ng breakout nito, no? Expecting higher capital expenditure capex for this year. Donald Trump sa mga US stocks yung gumagalaw. SMPH is planning a major redevelopment. Okay, rumors. MIF requesting for, Maharlika yan, di ba? Investment funds for NGCP board seats. Ayan. So, SCP, bantay na lang tayo doon. Baka biglang pumitik. Dow Futures, okay din siya. Tapos kagabi, malakas sila. Ayan. So, maganda yung galawan dito sa US market natin. Okay. So, kailan kayo sa Pilipinas? Ayan. So, patalasas po ulit yung ating Patreon, yung mga gusto po ng guide sa trading sa Philippine market. Sali lang po kayo dito sa double check mo lang po kung ano yun dito sa Patreon channel natin. Okay? So, tingin tayo dito sa galaw ng market. Okay, matamlay pa rin. Kailan nakakatakot tong net foreign sell na to Hindi tumitigil yung net foreign sell. So, talaga bang hindi niya kaya dito sa 6.2? 6.1 ba talaga? So, tapos nagda-Dow G, di ba? So, yung pagka-Dow G niya kasi baliktad eh. So, ini-expect ko baka meron pa. Ayaw man natin eh. Pero baka meron, no? Ano pakiramdam mo sa market? So, hindi gumagalaw yung mga big caps eh. Bumabagsak. Tapos malakas po yung net foreign sale pa rin natin. Sinasabi ng mga indicators natin, parehas din. So, mababa siya, wala tayong masyadong optimism dito sa market natin. So mahina din yung MACD formation. Okay? So anticipate natin para may correction si market natin Thursday saka Friday pa naman sa mga susunod na araw na. So baka next week na yung bawi ng market natin. So 0.13%, malit lang po, and 6,348. So nasa critical level tayo and binaba na natin yung support sa 6,100. Ito lang pakiramdam ko lang naman So may negative sign kasi ilang araw ng net foreign sell yung market natin. Okay? So, tapos tingin tayo sa mga winners. Meron pa rin ba? PAX. May nilalaro sila. So, 7% sa 1 million na traded value. Tapos sino pa? Lotto, market din pala 5%, nakabawi na siya. Tapos si RCI, di ba dati RCI ang usapan natin? 4.86%. So hopefully, tingnan natin ang bounce na yan. Tapos si APX, bumawi. Laki ng volume. 3.37%. Chelsea, ayan, buboy si Chelsea, may setup. 3.1%. ABS-CBN, ayan, bumawi na. So, maririnig na naman ba natin si Mr. Maracoleta dito sa ABS-CBN natin? Nag-bounce siya. 3%. Meron pala tayong mga babantayan na stocks, no? CNPF, kahit na medyo pangit yung market. Ayan, so, uptrend siya, CNPF, 2.5, Monday nag-bounce. So, and then medyo nag-Dow G. Yung galaw niya, OGP, ayan, so, nag-breakout kanina pero nag-Dow G din. Tingnan natin bukas, 2.04. Yung alaga natin si Plus, hopefully matuloy na. 1.85%. Tapos si Vita Rich, okay, so lumalaban. 1.79. SPNEC, ayan. So malapit na siya doon sa usapan natin So malakas na resistance to kasi may kinulong siya last time Diyan sa area na yan, baka dyan tayo mauntog. Apollo, 1.61%. LPG, ito panalo, diretso. Ang tangkad ni LPG, 1.45%. Meralco, maganda rin siya Pa-breakout, 1.42%. And Macro Asia, nauntog, 0.98%. Okay? So, tingin tayo dito sa mga losers. Sino ba? Yung may volume na lang, Security Bank. Delikado na naman yata si Security Bank Minus 4.7%. Tapos si Wilcon, ito, ayaw tumigil. So wala pa, hindi pa bottom siguro to. 3.58%. So wala puro red yung niya. Tapos tignan mo yung buhos niya. Kung walang sumasalo dyan, nag-slide na to si Wilcon natin. Tapos, sino pa yung mga sikat na yung stocks? Wala ACN, ayun, kinain na niya lahat ng bounce. 2.79% drop ulit. BHI, negative 3.16. Dami na untog, no? Kung papansin mo,
Dow G yung mga ano, kandila natin. So nagbabadya ng bagyo sa ano, Philippine markets natin. Okay? So yun na lang muna. Tablay naman ng market natin. Wala tayong mabantayan na ano, pumipitik na stocks. Okay, so silip tayo dito sa US market at mukhang malakas ulit sila mamaya. So gawa yan, Donald Trump effect. So S&P futures 0.46 positive, Dow futures 0.16 positive din, and Nasdaq 0.85%. Ito malakas to. 0.85 yung ano, galawan niya. Okay, so kagabi okay sa US market, okay din sa Europe. And then medyo mix pa rin tayo dito sa Badang Asia. Si Hong Kong lang naman yung ano nag-drop pero the rest okay naman sila ano. Okay naman the rest ng global markets natin. Okay? So tingin tayo sa crypto. Ano na, bounce na ba? Okay, so ano ba to? Chance to enter kasi nag-110 to last time, no? So Bitcoin, 105K, ayan, bounce. Si Ethereum, 3.3. XRP, 3.16. BNB, 696. Dodge, ayun, no, 5%. Pero 0.37 to nung nakaraan eh. So nag-drop din pala. Bumabawi lang siya. TRX, bumabawi na naman. 4%. Tapos, sino pa? Okay, wala na. So, bounce day para sa mga traders sa cryptos po natin. Okay, so dito kayo sa Philippine markets. Hindi natin maramdaman eh. Ayan, so punta na tayo. Dito, ang bilis ng review natin ngayon. No? Punta na tayo dito sa mga trending stocks. Okay lang, sideways kasi si ano, Philippine Stock Exchange natin. Okay, so unahin natin si SCP. So, hindi naman sa price action, kaya siya nag-trending. Pero dahil doon sa napipinto na investment ni Maharlika Investment Fund natin sa NGRCP na stock natin. So meron shares itong si SCP, kaya po siya pinag-uusapan, kaya pala siya umakyat from the past few days. Ayan. So ano ba yan? Sell on news na ba o flag formation lang? So nauntog pa rin, no? O, sakto sa resistance dito sa banataas and medyo mapula pa yung mga kandila eh. Baka isipin natin is mag-retest muna dito sa ano, MA9. Ayan. So, hindi pa naman broken yung trend ng RSI niya. Lumalaban pa siya and solid pa naman yung ano, MACD formation natin. Kaya lang, napipinto. Tingnan natin, mali mo. Pag natuloy yun, ano sa tingin mo, bi-break out mo tong si ano, SCP. Mataas na kasi yung nakakatakot naman pag ano, no, ngayon tayo papasok kay ano. Pero yung kasi may catalyst siya eh, kaya siya umarangkada. So anyway, tignan lang natin. Uptrend pa rin naman yung overall chart natin sa kanya. So negative 0.3%. Next, Converge. Okay, so 0% lang si Converge. Pero kung titignan mo yung chart niya, Dow G. Ayan. So kaya po siya nag-trending. Pero nakapagtaka, no? Ang laki ng volume ng ano, ng foreigners dito. Umabot siya ng nangyari dito. Umabot siya ng 66.5 million. So medyo malaki yung volume. Bakit nambuo sa ano end of the day si Converge natin? Anyway, tignan natin. Naabot ba niya yung ano? Bumalik sa 18. Okay, tanda ko yung 18 eh. So 19 kasi yung next na usapan natin. Ayan. Too early to say. Too early to say. So tignan natin. Kasi may net foreign buy o baka nag-profit taking lang yung iba kasi na-reach na kasi yung ano eh, overbought condition natin. Kaya alam mo na pag Dow G, di ba? Dow G, ang kasunod normally is retest sa mga support natin. So, nasa yung support natin? Okay, nasa yung support around 17.4. So dito magtutugma yung MA9 at saka yung price action. Siguro kung may pullback pa rin for tomorrow's trading itong si Converge. Ayan. So anyway, panalo pa rin naman yung mga holders natin sa kanya. Ayan. So pinag-usapan lang siguro siya kasi halos matuloy-tuloy na yung breakout niya from the past few days. So parang usapang OGP din. Ayan. So makita mo, inverted Dow G din yung galaw natin. Pero nag-close the gap na siya. Oh. Close yung gap natin dito. So, tatas natin resistance dito. Ito, may resistance dito. So, incline ka ba para umakyat si ano si OGP? Ako medyo incline ako. Wala akong hawak na OGP, pero medyo incline ako sa galaw niya. So, maganda kasi yung itsura na pinapakita ng mga indicators. Kailan kasi inverted. Alam mo na, normally lang naman, pero hindi naman sa lahat ng times. Ang kasunod kasi niyan is red candle, di ba? So, tingnan natin bukas. Mali mo, breakout si, ano, si OGP natin. So, malaki kasi yung volume niya. Oh. 12.08 million. Ayan. So, yung mga nabasa ko lang kanina, tumataas na yung price ng gold. Ayan. So, 2.04% and meron siyang 3.5 million net foreign sell. Next, si
Um, nawala ako. SPNEC. Okay. So, tingnan natin kung arangkada to. May balita na ba? Parang wala pa naman eh. Wala pa akong nababasa. Ayan, so nilagay ko na dito in-adjust ko na para yun eh. At yan na siguro pinakamalakas na resistance. Tingnan natin kung abutin niya. Kasi nakapasok na siya dito sa ano eh, sa, kita mo ba? Dito sa trend channel natin eh. O nauntog siya. Ayan, so depende sa interpretation mo. May area kasi dito na resistance eh. So, depende sa tingin mo kung nakaabot na siya or hindi. Pero task ko na kasi may trend naman siya. So, tingnan na lang natin kung matutuloy yan. Ayan, overbought ng konti. 1.74% yung galawan. So, uptrend tayo. 896K net foreign sell. Ayan. So, okay din yung kanyang MACD formation. So, wala din catalyst. So, price action lang po si SPNC natin. Next, URC. Okay. Kailan ba titigil to mga to? URC, GGS, Wilcon, sino pa? RRH ay yata yung isa. Ayan. So, pabulusok yung ating mga big caps na stocks at hindi natin makita yung bottom niya kahit na sabihin ko man, very prone na sa technical bounce. Prone na rin siguro. Malapit ka na siguro, bounce na. Ayan. Kita mo yung history niya, history. Ayan, so okay siya, di ba? Pag after oversold, nagba-bounce naman siya. So, ang tanong na lang, kailan yung bounce ng stocks natin? So, yung drawing ko sa kanya, nag-broken na yung trend niya. So, hindi na pwede yan. So, mag-aabang na lang tayo kung ano yung ibibigay na support ng URC. Kung meron man dito sa bandang kaliwa siguro, kailang ang haba, ano. Okay, currently, nasa support. So, meron pa siyang support dito sa around 59.6 o 60 pesos. Ayan. Falling knife si, si URC natin. Okay, so very bad. 2.27% loss and 88. Ang lakas pa ng ano niya, oh. Net foreign sell. Ayan, wala. So, dead si URC natin. Next, si dito. O, buti pa si dito, palaban. So, lumalaban siya. Pabalik-balik lang tayo dito sa support. Pero nag-ano siya, lower low. Higher low pa rin naman. Kailan na-break yung trend dito sa MA20. Kailan? MA 100 pa rin naman eh. So, tignan natin. Malay mo, mabuhay si dito natin at lumalaban ng konti dito sa RSI 50 level. May correction na yung itsura ng MACD pala. Nagko-correct na siya. Ayan. So, tingnan na lang natin. Wala ding catalyst dito eh. So, nag-up siya 1.62% and meron siyang 287K net foreign set. Okay? So, yun na lang muna. Tis-tis muna sa galawan po ng market. Wala tayong masyadong malakas na galawan. Yung pinag-usapan si SCP, hindi naman masyadong gumalaw yung price action for today's trading natin. Okay? So, yun na lang muna. Tignan natin kung ano mangyari sa global markets for the coming few days. Bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Join ka lang guys kung gusto mo ng guide, crypto ko to. Facebook account, follow mo na lang po Facebook page, Bodega Peak, yung ating Twitter, and yung ating Patreon. Sa mga gusto ng guide, sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang, maraming salamat. Manood muna tayo ng US stocks mamayang gabi. Kita po ulit tayo bukas.